sa eroplano. So ang malaki ang posibilidad na maramat considering na napakalawak ng karagatan natin dito ay ginamit ang ating transportation gamit ang mga barko or speedboat or kung ano man klase ng transportation. At dito yan kaya po ma'am nagsasagawa tayo ng investigasyon dito sa mga lugar na kung saan malay mo may mga involved na mga personality o mga malalaking tao na posible contact o nag-i-influence o posible rin protector kasi hindi naman maglalakas loob yan na ipasok sa isang lugar ang illegal na droga o bawal na gamot na kung saan napakataas, napakalaki ng nakaatang parusa kapag nakumpiska. So, yun po ang mga tinitingnan na anggulo ng Philippine Drug Enforcement Agency. Kaya nga po, dahil sa mga nangyari ay magsasagawa ng joint investigation ang PDEA, ang PNP o task group para tutukan o magpatuloy pang imbestigahan kung paano at bakit nakakapasok ito sa karagatan ng Pilipinas o sa mga baybayin dito sa Pangasinan na illegal na droga. So natanong po natin, kamusta ba pag sa ganitong klase po ba ng mga insidente, paano ba yung umiiral, mga kabombo, lalong-lalo na yung mga ipinapatupad na checkpoint. So, natanong nga natin kay Attorney Gaspi no, na nakikitaan ba ng pagkukulang o meron bang dapat pa na baguhin dito po sa mga umiiral po na polisiya kapag ang pag-uusapan po natin yung mga pumapasok na mga sasakyan o yung mga deliveries o yung mga produkto from the boundaries, papasok ng, syempre, yung pagpasok ng region and pagpasok again ng province. Diba? Kung matatandaan po ninyo noon, nung kasagsagan po ng COVID-19, talagang every boundary, mga kabombo, ng bawat bayan o syudad, may mga nakatalagang checkpoint na tinitingnan yung mga papasok, hinahanapan ng mga kung ano-anong mga papeles. Bakit hindi ito gawin ngayon kung nagawa noon, mga kabombo? Diba? Bakit hindi ito, kung sakali, bakit hindi po mahigpitan para matiyak po natin na hindi po makakalusot yung ganitong klase po ng mga kontrabando, no? Knowing kasi papaano kung sakali na hindi natunugan o hindi po naisa katuparan yung una po na operasyon ng PDEA at PNP sa may bayan po ng Bugalyon. So maaring na-transfer papuntang Metro Manila yung 860 million pesos na halaga ng shabu. Tapos pagbalik po nila, eto na naman, babalikan yung nagkakahalaga ng 6.8 billion pesos na halaga po ng ipinagbabawal na droga. At kung papaano, yung iba po dito maiiwan sa Pangasinan na siya naman pong ipapakalat, ibibenta at makakapambiktima na naman po ng mga kababayan po natin. Di ba, sabi nga nila, may kasabihan nga na prevention is better than cure. Na bakit pa natin hihintayin na may ganitong klase ng mangyari kung sa umpisa pa lang, ginawa na po natin yung dapat at yung mahigpit na implementation. Kasi tayo naniniwala, mas mabuti na yung, yung mahigpit na maraming magagalit kesa doon sa, nag-relax nga tayo pero meron naman pong mga buhay na maapektuhan, di ba mga kabombo? So narito pa, yung karagdagang bahagi naman ng kasagutan nitong si Attorney Benjamin Gaspi sa ating nabanggit na yung mga pagkukulang po sa mga isinasagawang checkpoint dito po sa ating Rehiyong 1. Kung sa tao, sa human resource, of course, kulang naman talaga tayo. Lalo na sa Philippine Drug Enforcement Agency, napaka-konti lang namin. Sa probinsya ng Pangasinan, nasa 12 to 14 lang ang personnel namin dyan. Although mayroon tayong tinatawag dyan na Seaport Interdiction Unit. So 3, 4 lang ang tao sa buong Pangasinan. So hindi po sapat considering na ang daming mga official ports and informal ports o yung ibang mga baybayin dyan sa Pangasinan na pwedeng
pagdaungan itong mga nakasagwan. Halimbawa, ang droga ay inihulog o pinick up sa karagatan, no, na mga more or less 3 to 5 kilometers away, and then dadalhin, ilalapit yan sa baybayin ng Pangasinan sa pamamagitan ng mga sasakyang pandagat na disagwan lang, no, na akala mo mga mangingisda lang. So medyo may kahirapan po talaga dahil sa kakulangan ng tao. Pero ganun pa man, ma'am, ay patuloy tayo, no? Mayroon tayong mga task group dito, interdiction unit sa Pangasinan na binubuo ng PDEA and other law enforcement agency kasama ang Philippine Coast Guard, ang Philippine National Police, NBI, and among others na tumutulong para patuloy natin i-monitor, no, ang baybayin at karagatan ng Ilocos Region, ma'am. Mga kabombo, na tanong din po natin kung sa panig po ng PDEA, ito